I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Malalakas sa ulan pa rin ang mararanasan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Agaton, ayon po yan sa Pag-asa. Ang detalye niyan alamin natin sa ating resident meteorologist, Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Ivan. Ayon sa Pag-asa, tinatayang halos hindi gagalaw ang bagyo sa loob ng 24 oras. Nananatili ang lakas nitong 55 km per hour malapit sa gitna at huli itong namataan sa layong 185 km dyan sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Base sa track ng Pag-asa, mananatili nga ito sa may silangan ng Mindanao sa susunod na 24 na oras. Wala na rin storm signal sa Visayas, particular dyan sa probinsya ng Southern Leyte, pero nakataas pa rin ang signal number 1 sa mga probinsya ng Surigao, kasama ang Siargao Island, Dinagat Province, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley. Patuloy po nating pinag-iingat ang ating mga kapuso sa posibleng flash flood at landslide. Samantala, muling itinaas ng Pag-asa ang rainfall advisory naman sa ilang lugar dyan sa Mindanao. Kabilang na ang Davao Oriental, Compostela Valley, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin at mga isla ng Dinagat at Siargao. Asahan po ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa inyong lugar hanggang mamayang alas 10 ng gabi. At dahil dyan, manatili pong alerto sa posibleng pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar at pag-uho ng lupa sa mga nakatira naman sa paanan ng bundok. Base sa datos ng Weather Central, makararanas na hanggang minsang malakas na pag-ulan dito po sa Mindanao bukas. Ganon din ang inaasahang panahon sa Visayas, lalang-lalo na dito sa Central and Eastern sections. Sa Cebu naman, kung saan magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa Sinulog Festival bukas, asahan po ang mahihinang pag-ulan mula umaga yan hanggang sa gabi. Sa Luzon, maaaring magkaroon ng mahihinang ulan sa katimugang bahagi at magiging maaliwalas naman sa iba pang lugar. Patuloy na pinapayuhan naman ang Pag-asa ang mga gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat na iwasan munang pumalaot sa mga baybayin ng buong Luzon at Visayas. Posible kasing umabot ng hanggang 5 metro ang taas ng alon doon dahil po sa malakas na hangin amihan at epekto ng bagyong Agaton. Mang Tani, saang lugar po ba ang pinaka-inulan bunsod nitong bagyong ito so far? Iban, dun sa data ng Pag-asa, yung Borongan Samar ang nakaranas ng matitinding pag-ulan nitong nakaraang 24 oras. Yan yung umaga kahapon hanggang kaninang umaga. Pero yung ibang bahagi ng Caraga Region, katulad ng Surigao at ibang bahagi ng Eastern Visayas ay nakaranas din ng mga matitinding pag-ulan. Mang Tani, ito pong kasalukuyang sitwasyon ng bagyo, may posibilidad pa ba na mag-landfall ito at saan kaya ito posibleng tumama? Nabanggit nga natin, iba, na sa susunod na 24 oras halos hindi gagalaw itong sentro ng bagyong si Agaton. Pero pagkatapos niyan, yung 48-hour period, ito yung linggo ng umaga, nasa silangan ng Mindanao. Yung Lunes ng hapon, nandito siya sa may silangan ng Davao Region. Pero pagdating ng posible ito, yung hapon ng Martes, maaaring tatama ito dito sa may probinsya ng Davao Oriental. Ivan, yan ay kung hindi magbabago itong inaasahang paggalaw nitong bagyong si Agaton. Nasabi nyo nga pong halos hindi gumagalaw ang bagyong Agaton. Ang ibig po ba sabihin nito ay nag-iipon ito ng lakas at maaari pang magdala ng mas marami pang ulan? Yes, Ivan, ang nangyayari ngayon dahil nandito yan sa may silangan ng Mindanao, itong tinitingnan natin, ito yung mga inaasahang pang dami ng ulan sa susunod na 24 oras o hanggang 48 hours. At yung kulay pula at yung mga nakikita natin may kulay orange, ibig sabihin yan, yun yung mga matitinding pag-ulan. Kaya Caraga Region, Davao Region, yan yung inaasahan natin na patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan sa ninang halos hindi paggalaw nitong bagyong si Agaton. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.